Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz sa ating audio streaming website bbspbs.com at sa ating official Facebook page Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanin po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, malugod at mainit ang pagtanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa balita hinggil sa nakatakdang official visit sa Pilipinas ni His Excellency Joko Widodo, Pangulo ng Republika ng Indonesia sa Enero 9 hanggang 11, 2024. Kapwa founding members ng ASEAN ang Pilipinas at Indonesia at malapit na magkaibigan at partner sa kooperasyong politikal, ekonomiya at people-to-people relations. Inaasahang magaganap ang pulong sa pagitan ni Pangulong Marcos Jr. at Pangulong Widodo sa Enero Agis 2024. At pag-uusapan ng Philippine-Indonesia relations, kasunod ng matagumpay na state visit ni Pangulong Marcos Jr. sa Indonesia noong Setyembre taong 2022. Inaasahang palalakasin palalo ng dalawang lider ang commitment para sa pagpapalalim at pagpapalawig ng ugnayang Pilipinas at Indonesia. Ipagdiriwang ng dalawang bansa ang ika-75 anibersaryo ng formal na diplomatic relations sa buwan ng Nobyembre ngayong taong 2024. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Halos 28,000 barangay ang idineklara ng illegal drug-free. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, iniulat ng pambansang pulisya na 10.41 billion pesos na halaga ng droga ang nakumpiska noong buong taong 2023. Sabi ng PCO, nasa 23 probinsya, mahigit 400 munisipalidad at 43 lungsod ang nagpapatulad ng kanilang mga drug rehab program para mapalakas ang kampanya laban sa iligal na droga. Dagdag pa rito ang naitayong 74 na inpatient treatment and rehabilitation facilities para tumulong sa kanilang adiksyon. Sa ilalim ng Administrasyong Marcos, binigyang diin ng PCO na ipagpapatuloy ng Dangerous Drug Board ang pagpapatupad ng Barangay Drug Clearing Program para makamit ang 100% drug-free o drug-cleared barangay sa taong 2028. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Naitala ng Board of Investment o BOI ang pinakamataas na nairehistrong investment sa loob ng 59 na taon nitong katatapos lamang na taon. Ipinagmamalaki ng BOI na nakapagrehistro ito ng nasa 1.16 na trilyong piso ng investment bago magpasko nitong nakaraang taon. Bunga ito ng mga biyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ibang bansa at ilan pa mga kampanya ng gobyerno para makabuo ng mga proyekto sa bansa
bansa. Ayon kay Trade Undersecretary Seferino Rodolfo, nakakahabol na ang Pilipinas sa mga kalapit na bansa nito sa Timog Silangang Asya. Sabi pa ni Rodolfo, malaking kontribusyon dito ang agresibong pagpupursige ng administrasyon sa ibang bansa at ang mga reforma sa mga polisiya na inilagay ng mga investors. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Itinakda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Enero 9, Martes bilang special non-working day. Kaugnay ito ng pagdiriwang ng pista ng itim na Nazareno. Ayon kay Pangulong Marcos, nararapat lang na mabigyan ng pagkakataon ng lungsod ng Maynila ng oportunidad para makibahagi sa okasyon at magsaya sa selebrasyon. Nakasaad ang kautusan sa Proclamation 434 na may lagda ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pamatagalang plano at programa para matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa buong bansa, pinanawagan ni Senador Joel Villanueva. Narito si Nympha Asuncion. Binigyang diin ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang kahalagahan ng pagkakaroon ng short-term at long-term na plano para matiyak na wala nang magiging power disruption sa hinaharap. Ito ang pahayag ng senador sa gitna ng power crisis ngayon sa Panay Island. Git ni Villanueva, tila hindi na tayo natuto dahil paulit-ulit ang problema ito sa Panay Region. Katunayan, March 2023 ay naihain na ang Senate Resolution 556 na nananawagan sa Department of Energy, Energy Regulatory Commission at iba pang kinaukulang ahensya ng pamahalaan na tiyakin ang patuloy na supply ng kuryente sa bansa lalo na sa tuwing peak season at sa panahon ng kalamidad. Ayon sa Majority Leader, kabilang sa mga programang dapat na ipatupad ang maayos na maintenance ng power plants, generators at iba pang katulad ng mga pasilidad. Kailangan rin anyang patuloy na mag-explore ang Pilipinas ng iba pang mapagkukulang renewable energy gaya ng wind at solar para makatugon sa target ng DOE na renewable power generation mix na 35% pagdating ng taong 2030. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mabibigyan ng due process ang mga jeepney operators na bigong makapag-consolidate nitong Desyembre ng nakaraang taon. Ayon kay Department of Transportation Office of Transport Cooperative Chairman Jesus Ortega, isang halimbawa na rito ang pagpapayag sa patuloy na pagpapasada ng mga drivers, operators kahit hindi sila nag-consolidate. Sinabi ni Ortega na maglalabas ang LTFRB ng memorandum na tumutukoy sa kung anong ruta ng mga consolidated jeepney ang dadaanan nito. Dagdag ni Ortega, uunti-untiin ng gobyerno ang pagbabawal sa biyahe ng mga hindi nag-consolidate. Binigyang diin ni Ortega na ang mga operator ang nagtakda ng deadline kabilang ang kanilang desisyon kung itutuloy pa ba nila ang kanilang negosyo o hindi. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, magbibigay ang gobyerno ng kabuhayan sa mga driver na apektado ng Public Utility Vehicle Modernization o PUVMP. Ayon kay Office of the Transportation Cooperatives Chairman Jesus Ferdinand Ortega, mayroong pondo ang Department of Labor and Employment para sa livelihood assistance nito. Dagdag ni Ortega, naglaan din ng pondo ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para sa skills development program nito. Tiniyak ni Ortega na patuloy ang pamahalaan sa paghahanap ng solusyon para sa mga driver na gustong magtrabaho sa ibang operator na sumali sa mandatory franchise consolidation. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Umanay korupsyon sa Jeepney Modernization Program na ispaimbestigahan ni House Speaker Romualdez. Magulat si Kathleen Forbes. Target pa imbestigahan ni Speaker Martin Romualdez ang mga impormasyong natanggap ng kanyang opisina na mayroon umanong korupsyon sa pagbabalangkas at pagpaplano sa implementasyon ng Jeepney Modernization Program. Partikular anya dito ang sabuatan sa pagitan ng dati at kasalukuyang transport officials para sa negosasyon ng imported modern jeep. Ayon kay Romualdez, kakausapin niya si House Committee on Transportation Chair at Antipolo City Representative Romeo Aco para magdaos ng motu proprio investigation. Kasabay nito nanawagan din si Speaker Romualdez sa Department of Transportation na repasuhin ang programa at palawigin ang panahon ng implementasyon nito. Diin niya na bagamat isinusulong ang modernisasyon ng transportasyon ay hindi dapat kalimutang unahin ang kapakanan ng mga jeepney driver. Paalala pa nito na ang jeepney ay nagsisilbing simbolo ng kultura at diwa ng bansa. Itinutulak din ng House Speaker ang paglalatag ng mga tulong habang sila ay nasa transition period. Pag-aaralan din anya ng Kamara ang opsyon na bigyan ng fixed income ang mga tsuper. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of Transportation o DOTR, nanindigang walang batayan ang mga lumalabas sa pag-aaral na tataas sa 50 pesos ang pamasahe sa ilalim ng POV modernization. Detalye ng balita mula kay J. Mark Dagala. Nanindigan ng Department of Transportation o DOTR na walang batayan ang mga lumalabas sa pag-aaral na magre-resulta sa paglobo ng pamasahe sa pampublikong sasakyan ng hakbang na bigyan ng ligtas at komportableng biyahe ang mga Pilipino. Ito ang tugon ni Transportation Secretary Jaime Bautista sa pahayag ng Ibon Foundation na posibleng lumobo pa sa 40 hanggang 50 pesos ang minimum na pasahe sa jeepney kung ipagpapatuloy ang pagpipilit ng PUB Modernization Program. Sa isang pahayag, sinabi ni Bautista na tanging ang paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo ang kanilang laging batayan kahit pinagbibigyan ng hirit na aumento sa pasahe ng mga transport group. Gate pa ni Bautista, lagi anya itong dumaraan sa deliberasyon ng LTFRB at nangangailangan din ng opinyon mula sa NEDA hinggil sa epekto nito. Lagi rin anyang hinihingi ng LTFRB sa kanilang talakayan ang saloobin ng mga commuter sa tuwing nagkakaroon ng hirit na aumento sa pasahe. Sinabi pa ni Bautista na mula nang umarangkada ang PUV Modernization Program ng 2017, nasa 2 hanggang 4 na piso lamang ang itinaas ng pamasahe mula sa dating 9 pesos patungong 13 pesos sa mga traditional jeepney at 15 pesos mula sa dating 11 pesos naman sa modern jeepney. Pagpapatunay lamang ito anya ng lagi patas at balansyado ang pagpapasya ng pamahalaan hinggil sa pangangailangan ng mga tsuper at pasahero sa tuwing gumagalaw ang presyo ng mga produktong petrolyo. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ikalawang Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea o WPS, maayos na naisagawa ng Armed Forces of the Philippines, AFP, at US Indo-Pacific Command. Ang ulat mula kay Leo Sarne. Maayos na naisagawa ng Armed Forces of the Philippines o AFP at US Indo-Pacific Command ang kanilang ikalawang Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea. Ito ang inihayag ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cercis Trinidad kahapon, ang ikalawa at huling araw ng aktibidad. Ayon kay Colonel Trinidad, na ipakita sa aktibidad ang kakayahan at interoperability ng magkaalyadong puwersa. Una na ring iniulat ni Colonel Trinidad na walang naging untoward incident sa naturang aktibidad, bagamat nagkaroon ng shadowing ang 2 barkong pandigma ng China sa mga barko ng Philippine at US Navy na kasama sa aktibidad. Pinabulaanan din ni Colonel Trinidad ang mga lumabas na ulat sa Chinese media na pinalibutan ng mga barko ng China ang mga puwersa ng Pilipinas at Estados Unidos na nagsasagawa ng sabayang pagpatrolya. Giit ni Colonel Trinidad na imposibleng mangyari yon dahil 2 lang ang barko ng China at mas marami ang mga barko ng Pilipinas at Estados Unidos sa lugar kung saan isinagawa ang MCA. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan ang ating nakalap ng mga national news. Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Solar roof system project ng lokal na pamahalaan ng Paracelis Mountain Province makakatulong sa pag-alaga ng kapaligiran at pagtitipid ng Local Government Unit o LGU. Si Donna Cawisbalio mula RP Bontoc sa balita. Makatulong iti panang aywan iti aglawlaw ken panagtipid ti lokal a gobyerno ti Paracelis Mountain Province ti instalasyon ti solar roof system kadagiti pasdek ti munisipyo. Sigon ken ni Mayor Marcos Ayangwa ti instalasyon ti solar roof system project Phase 1 ket agatad 5,400,000 pesos. Panggap ti proyekto a makaproduce iti solar energy amang supply elektrisidad kadagiti pasdek ti LGU kas kang naan a pagapuan ti renewable energy. Sigun pay ken kuana dakkel ti matipid ti LGU matungpal ti proyekto agsipod ta ti baybayadan ti munisipyo para iti binulan nga elektrisidad daket 140 ingana 160,000 pesos. Daytoy ti kaunaan a solarization project ti LGU Paracelis ken tarigagay da ti 100% a solar powered LGU itatawan 2024. Napos na Bontoc sa On ang Donna Cawisbalio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna Cawisbalio. Payout para sa mga benepisyaryo ng Department of Labor and Employment o DOLE Tupad Program matagumpay na isinagawa sa lalawigan ng Kalinga nitong January 4, 2024. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Naisayangkat iti muna payout para kadigiti benepisyaryo iti DOLE tulong panghanap buhay para sa ating disadvantaged displaced workers munutupad iti Capital Provincia ti Kalinga iti January 4, 2024. 226 a benepisyaryo manipod Tabuk City ken munisipyo iti Balbalan iti nakaawat iti tig 4,210 pesos manipod iti 10 nga aldaw a panagtrabaho iti respective barangays da. Sigun kini Mori Buslig iti Provincial Information Office iti nasa opondo ket naggapu kini Dole Car Regional Director Nathaniel Lacambra babaen iti inisyatibo ni Kalinga Governor James Eduba tapno magunot iti kandat iti provincial government. Kasa representative, imbingay ni Attorney Zoraida Waknang iti mensahe ni Governor Eduba nga agtultuloy iti commitment iti Provincial Government Office Kalinga ang makaurnog iti pondo tapno may patungpal dagiti programa ti probinsya kas iti local employment. Kabayatan na, indool 1 iti peso kindol Kalinga iti nasao a payout wano distribusyon. Manipodi si RT Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Mahigit 5,000 indigent sa senior citizens sa Dagupan City na bigyan ng bakuna kontra flu at pneumonia sa pag-arangkada ng Kalusugan at Kaligtasan for All program ng Local Government Unit o LGU. Magbabalita si Verna Beltran ng RP Dagupan. Imabutla at masulok na 5 milya indigents and senior citizen sunaydan na local government unit na bakuna kontra flu, pneumonia at loob labat na patiran agaw. Ayat kasumpalan imarangkada sa programang Kalusugan at Kaligtasan for All at nandurwang barangay at syudad tapen makapangiter na bakuna katulong sa Department of Health, City Health Office, tan ire barangay councils at syudad. Unong adingkuan ng Dagupan City Mayor Belen Fernandez, prioridad na naidda na bakuna ire senior citizens tapen makaiwas ang sakit. Tapen na inganyon mampabakuna iray Dagupeños at mangiiter sa LGU na libreng bulas at saray ng pabakuna. Kabyangan lalan niliber na sa City Health Office para vaccination sa Barangay Pugo Chico, Tan Bunuan Binlok, Barangay Bunuan Giseta, PNR Site Mayombo, Tan East Central Integrated School, sa Abitlan Kurang at Lapod inya tagay na kaso na influenza-like illnesses dyan syudad, tan parte na target na syudad na naabot sa Universal Healthcare unong
adaptation na 2030 Sustainable Development Goals na LGU. Malalapod Radyo Pilipinas Tagupan, Shaq si Verna Beltran para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Verna Beltran. 60 armchairs nagawa sa mga troso mula sa National Irrigation Administration o NIA, tinanggap ng isang paaralan sa San Francisco, Quezon mula sa Sendro, Catanawan. Balita mula kay Mara Grezula ng RP Lucena. Tinanggap na ang unang 60 armchairs ng Kasay National High School sa San Francisco, Quezon, buhat sa Community Environment and Natural Resources Office o Sendro, Catanawan. Ayon sa pabatid ng DENR Calabarzon, ang nasabing armchairs ay gawa sa mahigit 270 piraso ng iba't ibang lumber o troso mula sa National Irrigation Administration. Nagmula naman ang mga troso sa mga pinutol na puno sa pahintulot ng DENR. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Ginoong Byron Aloysius Cuerdo, punong guro ng paaralan, ang positibong impact ng mga bagong armchairs sa pag-aaral ng mga estudyante. Kinilala naman ni Ginoong Cyril Coliflores ng Penro, Quezon ang kahalagahan ng environmental sustainability sa edukasyon at nangako ng suporta para sa mga inisyatibo sa hinaharap na magsusulong ng pagkatuto at environmental awareness. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Gresula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mara Grezula. Ginagawang monkey trail patungo sa underground river sa Palawan. Kakaiba at mas mainam para sa mga bata at matatanda. Narito si Goody Sarsagat ng RP Palawan. Ing barita ni Elizabeth Maclang, Puerto Princesa Underground River Protected Area Superintendent o PPR Paso nga nanay ba ang ing papatindag ingaayos nga monkey trail papakon sa entrada iyang pamosong underground river digi sa syudad iyang Puerto Princesa, Palawan. Makuna, kung matapos nga ni diya makakay maski may mga depresya sa lawas, mga bata ig mga malam nga magpanaw ig magagi sa ingkukon nga monkey trail. Makun pa ni Maclang, ing tatapos ang dadya amat-amat ali sa pondo o kita iyang PPUR nga ing gagastos digi. Ing kumparman ni Maclang na abuton sa 10 milyon pesos ang buong pondo na igagamitan sa monkey trail. Ing sasarigan nga magiging alternatibong dalandya para sa mga malyag magpakon sa PPUR kung bakan matinlo ang panimpo ig imposible makalusot sa dagat papakon sa pamosong parke. Alin digi sa Puerto Princesa, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Goody Sarsagat. Provincial Government ng Northern Samar at Department of Transportation pumirma ng Memorandum of Agreement o MOA para sa konstruksyon ng 3 port sa lalawigan. Mula RP Calbayog, mag-uulat si Charmaine Perito. Para sa pagpauswag sa ekonomiya ug pagkonekta sa mga komunidad sa probinsya sa Norte sa Samar, ginpermahan kakulop nga adlaw Huwebes, Enero 4, 2024 ang Memorandum of Agreement para sa locally funded port projects sa probinsya. Ang agreement ang ginsudlan sa Department of Transportation DOTR ug probinsyal nga gobyerno sa Norte sa Samar. Pinaagis ng Republic Act No. 11639 o General Appropriations Act Calendar Year 2022, mag-aalutaga matotal sa 75 milyones ka pesos nga kantidad sa tulong ang mga port projects o tag 25 milyones ka pesos sa kada proyekto sa construction sa Allen Wharf, Mapanas Wharf ug San Jose Port. Nagtutuyo ang inisyatibo nga matagan oportunidad pantrabahuan ang mga Nortehanon, malaksi nga akses sa mga kalakal ug serbisyo ngan malalauman nga serbisyo pantransportasyon sa bulig sa development sa sistema. Balita tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine Perito. Bagong minimum wage order para sa Caraga Region ipinatupad na simula Enero 1, 2024. Magbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag.
Gipatuman na sugod sa unang adlaw sa tuig 2024 o Enero 1 ang bag-ong Minimum Wage Order number 13-18 nga gitakda sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB Caraga. Sa pamahayag ni Janibel Bal, hepe sa Department of Labor and Employment o DOLE Surigao del Sur Field Office, nga gibahin sa makaduha ang implementasyon sa bag-ong suhulan, kundiin ang first tranche nagkantidad og 20 pesos nga gipatuman sugod niadtong Enero 1, samtang duga nga 15 pesos usab sa umaabot nga Mayo 1 o Labor Day, ug mukantidad na sa kinatibuk-an ang usbaw sa 35 pesos ug mahimutang na usab sa 385 pesos matag adlaw ang bag-ong suhulan sa mga mamumuo sa pribadong sektor sa tibuok Caraga Region. Gikan sa Tandag City, kini si Riza Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Overseas Workers Welfare Administration or OWA, SULU, piraigting pa ang kampanya sa mga scholarship program na alok nila sa mga kapamilya na mga OFW. Narito ang ulat ni Eloisa Mohamad mula RP Holo. Giyawi sinupis in Overseas Workers Welfare Association ato OWA suluin mga kaeskulan na daira hasupay ka panuwagtawa agiban mapahati pa mga kabataan engineer sa mga scholarship program amo ni pagdihil sinupis sa mga kakasi si mga overseas Filipino workers ato OFW. Lamud ang mga nabisita niya ang Almo Binasign, Family Welfare Officers in OWA suluin mga school biya na Sinsunod College of Technology. Hain piyakila nila ang mga kabataan in CMWSP, iban EDSP scholarship grant. Timubtublong niya in online registration sa December 31 sin tahon limabay, hain mataod din sabi mga kabataan naka-apply sa timatakad lumabay ha exam amon papaunon sin Ministry of Science and Technology at MOST BARM. Pagbansag pa'y sabihasa sinang kapituan scholars nila ha tahon limabay amon nagpakatamat na mabut pa hang putag waloy nagpakapas board exam. Tudon hain ni registered pharmacist, hambuk kisabi ni registered criminologist and licensed professional teachers. Damikian na sila hang putag 2 registered nurses. Dahil RP Holo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Mohamad. Narinig po ninyo ang kabuuan ng mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Samantala, susunod naman po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ng mga nangungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Nagpaalala ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa mga bangko at non-bank institutions na maging mapagbantay at sumunod sa ipinatutupad ni Philippine Travel Rule o PHTR ukol sa Virtual Asset Service Providers o VASP. Sa isang memo na ilabas nito, mahigpit na ipinag-uutos ng Central Bank sa mga BSP Supervised Financial Institution na maging alerto sa pangangalaga ng sistema ng pananalapi sa pamamagitan ng ligtas na interoperable transfer of information. Patid-anan nila ang mga umiiral na hamon sa travel rule pero importante na mapangalagaan ang mga impormasyon na may kinalaman sa transaction thresholds, pinanggalingan ng virtual asset o digital unit na ginagamit bilang investment o kabayaran, pakikipagtransaksyon sa mga non-custodial na virtual asset provider at transaksyon ng mga unhosted wallet. Diin ng BSP ang lahat ng panuntunat sa virtual asset transfer ay kinokonsiderang mga cross-border wire transfer. Sa ilalim ng panuntunan ng asset transfers na nagkakahalaga ng 50,000 piso o 1,000 dolyar ay kailangan ng accurate information ng pinanggalingan at recipient dahil may kaugnayan ito sa payment chain. Ang travel rule requirement ay alinsunod sa rekomendasyon ng Paris-based Financial Action Task Force o FATF laban sa money laundering at bahagi ng pagpupursige ng Pilipinas na maalis ang bansa sa FATF Gray List.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, inanunsyo ng water concessionaire na Maynilad Water Services o Incorporated ang plano nitong pagtatayo ng 4 na imbakan ng tubig sa Kamaynilaan sa layong madagdagan ng 200 at 11 milyong litro ng tubig ang kapasidad nito sa taong 2026. Ayon sa Maynilad, ang 4 na water reservoir na may kabuuang halaga na 2.8 bilyong piso ay itatayo sa Quezon City, Valenzuela at Muntinlupa. Sinabi ni Maynilad Chief Operating Officer Randolph Estrellado na makatutulong ang karagdagang imbakan ng tubig para mapalakas ang supply sa mga kabahayan na nasa mataas na lugar. Kabilang ang proyekto sa 220 bilyong pisong Service Enhancement Program ng Maynilad para sa taong 2023 hanggang 2027. Ayon kay Estrellado, mayroong mga customer ng Maynilad na nagtitis sa mahina o walang tubig dahil sa mga repair and maintenance activities ng kumpanya kasama na ang 2 scheduled shutdowns nito noong 2023 sa Putatan Treatment Plant sa Muntinlupa City. Noong Enero ng nakalipas na taon, inatasan ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS na ibalik ang 27.48 milyong piso sa mga customer ng Maynilad na pinagsisilbihan ng pasilidad sa Putatan. Sa kasalukuyan, may 37 water reservoir ang kumpanya na nakapag-iimbak ng 751 milyong litro ng tubig. Tumaas ito mula sa 10 imbakan ng tubig na may kapasidad na 400 milyong litro ng tubig pagkatapos ayusin ang 13 imbakan ng tubig at nagtayo ng 14 na panibagong imbakan simula pa noong 2007. Ayon sa Maynilad, kapag natapos ang paggawa ng 4 na bagong imbakan ng tubig hanggang 2026, ang kabuuang kapasidad ng kumpanya ay aabot ng 900 at 62 milyong litro. Sakop ng Maynilad ang Maynila, maliban sa ilang bahagi ng San Andres at Santa Ana. Nagsusupply rin ng tubig ang kumpanya sa Quezon City, Makati, Caloocan, Pasay, Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa, Valenzuela, Navotas at Malabon. Pinagsisilbihan din ng Maynilad ang syudad ng Cavite, Bacoor at Imus at mga bayan ng Kawit, Noveleta at Rosario sa lalawigan ng Cavite. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagabang ang mga bangko sa bansa ng rate cut mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa paglago ng pautang na siya namang magtutulak sa paglago ng ekonomiya. Ayon kay Bankers Association of the Philippines o BAP President Jose Teodoro Limcauco, kapag lumuluwag ang inflation ay lalong nagkakaroon ng kumpiyansa ang mga consumer at lalagaw ang gross domestic product o GDP. Anya, nananatiling nakasuporta ang banking industry sa hangarin ng pamahalaan na palaguin ang ekonomiya ng bansa. Naniniwala naman si Rizal Commercial Banking Corporation President and CEO Eugene Acevedo na maaari ng simulan ng BSP ang rate cut ngayong bumabagal na ang inflation upang mas makinabang ang mga consumer at maliliit na negosyo sa mas mababang interes. Samantala sa panig ng Philippine Stock Exchange, nagabang din ang mga investor na o sa susunod na economic date na ilalabas ng National Economic and Development Authority o NEDA na magiging batayan ng BSP sa kanilang monetary policy setting. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bagong import ang ipaparada ng Token Tech sa pagbabalik ng PBA Commissioner's Cup ngayong Biyernes. Sa unang laro sa Smart Araneta Coliseum, magkakaalaman kung kayang makipagsabayan ni Ralier Hollis Jefferson suot ang uniforme ng Tropang Giga laban sa Rain or Shine Elasto Painters. Sub si Ralier ng kanyang nakababatang kapatid na si Ronday matapos ang tinamo nitong neck injury sa last game ng TNT kontra sa Taipei Fubon Braves sa East Asia Super League o
o EASL. Unang nagpakita ng gilas si Ralir nitong EASL kung saan lumikha ito ng 22 puntos at 9 na rebounds. Inaasahang tatapatan ni Ralir ang import ng Rain or Shine na si Demetrius Treadwell mula sa scheduled second game ngayong Biyernes matapos ang bakbakang Northport at Blackwater sa hapon. Tangka ng Ross na maselyuhan ang ticket nito sa quarterfinals na kasalukuyang pinangungunahan ng teams ng Magnolia, Phoenix, Meralco, San Miguel, Beer at Barangay Ginebra. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lalo pang lumakas ang puwersa ng PLDT high-speed hitters mula sa paglipat ni Kim Kiana D, Majoy Baron at Kim Fajardo galing sa disbanded na F2 Logistics sa Premier Volleyball League o PVL. Mahigit isang buwan na lamang ang simula ng PVL All-Filipino Conference sa Pebrero 17, inaasahan na mas magiging dikit ang laban mula sa bagong kupunan ni na Jovelyn Fernandez, Joy Dacoron at Ethan Arce na dati ding miyembro ng Cargo Movers. Kinuha ng Signal HD Sparkers ang serbisyo ni Fernandez para madagdagan ang lakas sa kanilang opposite hitter position. Tuwang-tuwa naman si Fernandez na dating UAAP Best Opposite Sparker sa pagkuha sa kanya ng signal dahil makakasama niya ang dati niyang mga ka-teammates sa FEU na sina Jel Cayuna at Chinchin Basas. Sa kabilang banda, mapupunta naman sina Dacoron at Arce sa Petrogas. Inaasahang makatutulong sina Dacoron at Arce sa middle position dahil nagtamo ng injury si Rania Musa. Malaking tulong din ang magagawa ni outside hitter Gretzel Soltones na lumipat sa Akari Chargers mula sa Petrogas. Sasamahan ni Soltones ang mga batika ng Chargers na sina Dindin Santiago Manabat, Faith Nisperos, Erica Raagas, Michelle Cobb at Fifi Sharma. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, excited na si dating lightweight world champion Edward Folayang kung ano ang mangyayari para sa Lions Nation Mixed Martial Arts o MMA ngayong taon. Kasama ang mga dating world champion na sila Kevin Bellingon, Honorio Banario at Joshua Pasio, binuo ni Folayang ang bagong team matapos ang pagkala sa Team Lakay nitong nakalipas na taon. Ayon kay Folayang, bumubunga na ang kanilang ginawang hakbang at ipinapakita lamang na kaya nilang tumayo sa sarili nilang paa. Ilan sa mga laban na masisilayan ngayong taon ay ang rematch ni Danny Kingad laban kay Yuya Wakamatsu sa 1-165 na babandera sa Enero 28 sa Tokyo, Japan. Samantalang dating strawweight world champion na si Joshua Pasio ang makakatapat naman ni Jared Brooks para sa gold-plated strap sa 1-166 na gaganapin sa Lusail Sports Arena sa Qatar sa Marso 1. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Win Peñano. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat, Win Peñano. Iyan po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan para sa araw na ito. Ngayon naman dumako tayo sa showbiz balita. Alamin natin ang mga chismis mula sa mundo ng showbiz sa pamamagitan po ng ating kasamang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. So ito na ang ratsyada ng mga chika. Ito hindi napigilan ng aktres na si Jenica Garcia ang maging emosyonal ng ibandera niya ang kauna-unahang painting
painting ng kanyang anak na si Alessi. Sa kanyang Instagram ay ibinahagi nito ang larawan ng anak habang hawak nito ang kanyang painting. Panimula ni Jenica sa nasabing post, quote and unquote, Alessi's first painting for the year 2024. Pagpapatuloy niya, it is not a guided artwork. I wanted to see what she will come up with her own. Seeing her paint rain, rainbow heart, myself, her Ate Mori, and herself in one canvas touches my heart. And sabi nga ni Jenica, habang tinititigan niya ang artwork ng kanyang anak ay nakita niya kung ano sila sa mga nagdaang taon na 3 lamang sila. Sabi ni Jenica, quote and unquote, we held hands and hugged tighter than usual during the season of storm. Time passed and during the year 2023, we moved through a different season where God displayed upon us the beauty of the rainbow. Sabi pa ni Jenica, we experienced joy, hope, and new beginnings. At ito sa pagpasok ng taong 2024 na realize niya ang pagiging single mom na may 2 anak ay hindi nangangahulugang broken family. Sabi niya, we are whole. And sabi pa ni Jenica, quote and unquote, just like what Alessi said when she gifted me her painting, here Nanay, it's my New Year gift for you. It's our family. And labis naman kasi ang pasasalamat ni Jenica sa ating Panginoon dahil hindi nito iniwanan o dahil sa hindi nito pag-iwan sa kanila. Ang pagsasabi pa ni Jenica, quote and unquote, Jesus, thank you for taking the role of whoever we needed you to be regardless of the season, and most of all, thank you for allowing us to experience the rainbow after the rain. And pagbati niya sa taong 2024, Happy New Year everybody. Thank you for the love that you have for our family of 3. You made sure that your support towards us is felt. And dagdag pa ni Jenica, sana kasama pa rin namin kayo sa taong 2024. Samantala, ginawa na lang katatawanan ng mag-asawang Jericho Rosales at Kim Jones ang usap-usapang naghiwalay na ang dalawa. And kumalat kasi ang chikang nag-break na ang celebrity couple matapos ibandera ng talent manager na si OG Diaz ang isang blind item tungkol sa isang gwapong aktor at ng kanyang napakagandang misis. Ang kwento, inaayos raw ng mag-asawa ang kanilang annulment na nagsimula pa noong COVID-19 pandemic and wala pa rin daw anak ang naghiwalay na couple, ngunit nananatili pa rin silang magkaibigan. Walang binanggit na pangalan si OG sa kanyang blind item pero marami ang humula na sina Jericho at Kim daw ang bida sa naturang blind item. Pero ito nga lang nagdaang araw ay nagpalitan ng message at nagbiruan pa sa Instagram ang celebrity couple habang patuloy na iniintriga ang kanilang buhay may asawa. At nito lamang January 1 nag-share si Jericho ng video ng kanilang mga homemade dishes para sa kanilang media noche, kabilang na ang pizza at pasta. And hindi naman nakita sa video kung sino-sino ang mga kasama niyang nag-celebrate ng New Year. Sa niya doon sa nasabing post, quote and unquote, the magic number is 2024. Happy first #leftovers day of the year. Big folks, busy pa rin ang lababo. And nag-comment naman sa post doon si Kim, quote and unquote, pizza nights are top tier nights. And nitong December 25, 2023, nung nagdampas ko lang ay nag-post si Kim ng ilang pictures sa Instagram at ipinakita ang kanyang OOTD o outfit of the day at ang paglalaro niya ng Scrabble. Ang biro ni Kim sa kanyang caption doon, sana daw ay walang mag-away na magkakapamilya dahil lamang sa Scrabble. And komento naman ni Jericho doon sa post ng kanyang asawa, quote and unquote, try to fake lose for once, Kim. Your mom is still on the game table wearing tears on her face. And hirit ni Kim sa aktor, she is ruthless, who is she kidding? O, diba? And sa isa pa niyang IG post nito lamang December 31, nagpost siya ng mga pangyayari sa buhay niya last year. Ang nilagay niya sa caption, 2023 was my year of play, quote and unquote. Ang comment dyan ni Jericho, well done Kimberly, and 2023 well done, with clapping hands emoji dun sa post. And now have fun dancing with 2024. O, diba? Umaasa sila na magiging maganda ang taong 2024 para sa kanilang dalawa. And sagot naman ni Kim sa kanya, Jericho, the interpretive dance renaissance. And maraming ang kachismis ang nagtanong sa mag-asawa kung totoo nga bang hiwalay na sila, pero wala isa sa kanila ang sumagot sa nasabing intriga.
At eto pa mga kachismis looking forward ang ating Asia Songbird na si Regine Velasquez sa taong 2024 kasabay ng kanyang pamamaalam sa 2023. Feeling ng OPM icon, mas bumilis pa raw ang pagtakbo ngayon ng panahon dahil hindi niya namamalayan ang ibang mga kaganapan sa kanyang kapaligiran. And idinaan ng ultimate singer-songwriter na si Ogie Alcacid sa kanyang X account ang mensahe niya sa pagtatapos ng 2023 at sa pagpasok ng bagong taon. Sabi niya, January 1, ang bilis no? This year, try ko lang maging present mentally sa lahat ng gagawin ko. And yan yung simulang mensahe ni Regine. Sabi pa niya, quote and quote, I don't know times so fast. I feel like I'm missing out on a lot of important things in my life. Para lagi akong tulog ba? But I have to say, daming blessings last year. Thank you, Lord. And pangako niya sa sarili, titigil muna siya sa pag-aalala sa mga bagay at mga kaganapan sa kanyang buhay at karir na hindi niya masyadong kontrolado. Sabi niya, so again, I shall try my very best to be more aware or awake this year so I can enjoy life more. Maybe I should stop worrying about things that I cannot control so I can best enjoy God's blessing more. Happy New Year to all. God bless. Yan yung kanyang New Year's message. And suportado naman ng kanyang mga fans ang mga plano ni Regine sa taong 2024. Sabi nga nila sa post, doon sa post ni Regine, quote and unquote, this is beautiful ate. Magandang reminder sa ating lahat for 2024 to be present. Thank you and love you ate. Sabi nga ng isa pa nating kachismis online, doon sa nasabing post ni Regine, quote and quote, you do you. We will always be here to support you always. Looking forward to everything you want to do this year. And syempre, looking forward tayo dyan mga kachismis na magiging maganda ang taong 2024 para sa ating lahat. Hindi lang sa mga artista, kundi para sa lahat. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika. For today, ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. Yan po ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nag-uulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Maraming salamat kay Win Peñano na naghatid sa atin ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan, kay Mama JT para sa showbiz balita, at maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamanghap ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala
edukasyong Pilipino, matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.